Alright mga kabady, ganito ba ang problema ng iyong motor charger sa iyong mga motor? So, tutulungan natin ang iba na hindi nakakaalam. Subukan natin kung paano natin to maayos. So, ganito yung unit ko, Motoworld. Walang bukasan dito sa ibabaw. Yung iba kasi mayroong bukasan dito. So, titingnan natin kung paano natin ito maayos dahil hindi na ito nagcha-charge eh. Hindi kagaya ng iba dito sa iba. Babaw may screw 4 dito. Ito nakalagay yung kanyang screw. So, ito ang kailangan natin gawin ay kailangan may labas natin tong charger device. So, hindi na bubuksan. So, ilalabas natin yung device ng charging nito para tingnan natin kung ano ang naging problema. So dahil siguro naulanan yun, nakita mo yung kinakalawang na mga body. So ayan, i-testing natin. Diyan natin sinapasok yung charger natin sa cellphone. So tingnan natin kung anong problema nito at samahan nyo ako. So ayan, susundutin natin dun sa may gitna. Kailangan ng screwdriver para lumabas ito. Ayan, sundutin natin. Lumabas na ng konti. Tutulak natin sa bandang dulo, dito sa dulo, para lumabas papuntang pakaliwa. So ayan, nilabas na natin mga kabady. Kailangan natin itong buksan para makita natin kung ano ang problema nito. So bubuksan natin, kukuha tayo ng cutter. So ayan, ingat lang mga kabady kasi ang cutter baka madali ang kamay natin, matalas ito. Dahan-dahan natin buksan mga kabady. Yan, bumukas na. So yan, tanggalin natin yung takip. Kailangan natin ilabas. Ayun, nakikita nyo mga kabady, medyo kinakalawang na, corroded na yung kanyang charging device. So yan, puro kalawang nga dahil siguro dahil laging na babasa sa ulan. So kailangan natin tong linisin. So lilinisin natin dahan-dahan lang. Yan mga kabady, linisan natin. Kailangan natin ng brush, basahan para malinis ito. So yan, at napansin ko rin pala itong charger port natin to medyo lumuwag-luwag. Kaya ayan, testingin natin. Medyo maluwag, napapansin ko sa araw-araw na ginagamit ko pag nagmumotor ako. Medyo maluwag. So gagawa natin ng paraan para medyo sumikip ito. So ayan, may dalawang part dito sa gilid, sa dulo. Medyo i-press natin ng konti, dahan-dahan, konting-konti lang. Medyo tulak natin para medyo umipit dun sa loob. So ayan, itulak natin ng screw yung sa dulo. So yan, nakita ko rin yung sa loob, yung pinaka ano nyo sa loob, pinakalawang yung kanyang contact. Siguro kaya nawawala-wala yung kuryente dahil puro kalawang na. So kiniskis ko ng cutter yan kasi yun ang flat kasya sa loob. Medyo kiskisin natin sa loob. Yan, kiskisin natin para yung kalawang ay maalis at magkaroon ng contact, dumalo yung kanyang kuryente. Kaya siguro nawawala na ng kuryente mga kabady yung charger natin sa motor. So ayan, meron din dalawa dito sa kabila na parang pinaka-pin niya. Itutulak rin ng konti para medyo sumikip at hindi maluwag. Pag naalog kasi kaya nagkakaroon ng vibration pag nagmumotor tayo, may mga lubak, ganun, nawawalan ng kuryente wag maluwag. So grinis ko din ng konti yung dalawang pinaka-pin niya doon para sumikip. Diyan, nililinis natin dahil okay naman yung connection nito sa sa wirings. Okay naman, na-test ko na kanina, wala naman putol. So siguro ito lang yung naging problema. Kaya subukan natin linisin. Mamaya i-testing natin kung gagana pa. So ayan, brushil natin ng konti
para matanggal yung mga dumi at mga kalawang. Dahil nag-uulan ngayon, siguro napapasukan ng tubig ulan, kaya ayun, kinakalawang. Although kahit may takip naman ito, kaso pag umuulan na naka-charge ka, papasukin talaga ng tubig ulan yan, kaya yan, kinakalawang. So testing ko mga buddy, yun, medyo sumikip-sikip na yan, siguro medyo okay na siguro ito. At subukan natin testingin. So yan, units on ko na yung ignition ng motor. So testing natin, ginawa ko na yung aking iPhone. Yan mga buddy, nahirapan ako kasi medyo mahirap magtutok sa sa cellphone, walang magkukuha. Kaya yan na lang ginawa ko. Yan, gumagana na siya. So hindi pa natin na ipipix. Ibalik muna natin yung takip. So at least alam na natin na gumagana na siya. So ayan, balik-balik natin ng dahan-dahan para hindi to maputol o masira. Kailangan mag-ingat din kasi baka masira pa yung charger natin. So ayan, ibalik ko na yung takip mga kabady. So ayan, isasauli na natin. Ipasok natin dun sa loob. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. So yan yung takip pala niya. Pag nag-uulan at hindi natin ginagamit, yan, ibalik din natin para hindi papasukin ng tubig pag nag-uulan. So yan, ilagay na natin. Ito yung takip. Yan, ganyan yung itsura niyan. So angalisin muna natin at testingin natin ulit kung gumagana. So yan, gumagana pa rin mga kabady. So nakita nyo naman. Disclaimer lang, hindi naman siguro lahat ng charger ay ganyan na problema. So yan, pinix ko na sa cellphone holder yung sa motor. So testing natin. Ayan, buhayin natin yung ignition. O yan, nakita nyo mga kabady, gumagana talaga siya. So ulit ko, disclaimer, hindi lahat ng problema ay kagaya nito. Maaaring magkakaiba-iba. So ganito siguro ang nangyari sa charger ko, sa unit ko. Kaya maaari nyo ring subukan kung ganito yung unit nyo para rin matingnan nyo, baka gumana rin. Dahil practical lang, mahirap bilhin ng bili, sayang din naman kung itatapon.